Maraming salamat at ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa pribileyo na nakasama ng bawat isa sa inyo. Yung pangunang paglika ng Panginoong Jesus kung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nakakamangha po sa pagkakataon ito na ang Panginoon ay nagdadanas ng matinding paghihirap at walang katarungang paghatol na ipako siya doon sa krus. Pero sa gitna ng lahat ng sitwasyon ito, naalala ng Panginoon ang mga tao nasa paligid niya. Ito yung mga taong nagsabi na ipako si Jesus sa krus. At dito, sa unang pagkakataon ito, pinapakita sa atin yung unconditional love ng Lord, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Diba, nakakataba ng puso. Sino ba ako para mahalin ng Diyos? Pero sa mga yugtong ito, isang konkretong pagpapahiwatig ng Diyos kung gaano na tayo minahal. Ang Panginoon ay madanas ng physical pain. Nakapako siya sa krus. Basta atin mapunutan lang ng ipin, nanginginig sa takot. Pero ang Panginoon sa pagkakataon ito ay nasa krus. At bago siya pinako sa krus, alam niyo na siya ay pinutungan ng koronang init. At habang siya ay naglalakad patungo sa krus, pinagkahampas ang Panginoon. Ang paghampas sa Panginoon ay gaya ng mga nakikita natin sa panahon ngayon na parang drama. Ito ay makatotohanang pananakit sa kanyang katawang pisikal. Katunayan, sa bawat hampas, pag tanggal ng hampas, may kasamang naman ang Panginoon. Ang dami niyang pinagdaanan ng hirap at sakit at maging sa kanyang emosyon, no? Dito sa pagkakataong ito, nabitray siya ni Judas na kasama niya. At pinalikuran siya ng 12 na kanyang mga alagad. Naabandon ng Panginoon. Emotionally, napakabigat ito. Nadalahin. Yung mga tao na nandoon, nilalait ang Panginoon. Iniinsulto siya. Maging yung isang magnanakaw, nakasama niya dun sa krus ng Kalbaryo, ang sinasabi ay, iligtas mo ang sarili mo, tapos kami din, iligtas mo. At ang mga religious leader ay ganun din ang mga pag-iinsulto sa Panginoon. Pero gusto ko lang parating na sa gitna ng lahat ng paghihirap at walang hustisya na ginawang paghahatol sa Panginoon, ito yung unang lungad niya, patawarin ko sila, Ama. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Ito ang mensahe na nais dalhin, itawid ng Panginoong Jesus kung siya ay nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Yung walang kondisyong pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa akin. Katunayan, ng lumang tipan, magandang balita para sa kanila kapag nagbabasa kayo ng lumang tipan. Pag nabasa niyo doon yung steadfast love of God, yan yung gospel ng Old Testament. At maraming pagdalatag na sinasabi na ang pagmamahal ng Diyos ay talagang walang kondisyon at talagang bukal para sa lahat ng tao. At dito sa krus ng Kalbaryo, ito na yung konkretong patunay ng steadfast love ng Panginoon. Yung unconditional love ng Panginoon. Ito na katotohanan yung sabi ng salita ng Diyos sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish
that will have everlasting life. Ito pinapakita ng Diyos yung kanyang karakter, yung kakanyahan niya sa pagiging mahabagin sa atin. Ang pagiging mahabagin, yung imbis na tayo yung magdala ng parusa dahil sa ating mga pagsalangsang, ay dito ang Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Ang parusang to ay idinadala niya sa kanyang katawang lupa para sa ating kaligtasan. At binibigay dito sa atin ng Diyos yung oportunidad. Tanging siya lang ang makapagbibigay sa atin ng ganitong oportunidad, yung magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga sala. Sa pagninilay po natin, dalangin ko na bawat isa sa atin, nadaman natin, naunawaan natin kung bakit nabayubay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At bakit sinabi niya patawarin niya sila. Naniniwala ako marami sa atin ay nagkaroon na ng ganitong yugto sa buhay natin na kung saan umapit tayo sa Panginoon at hiniling natin sa Diyos ang pagpapatawad niya sa lahat ng ating mga sala. Kapag ginawa natin to noon o maaaring ngayon gagawin nyo, ito'y garantisado na tutugunan ng Panginoon. Katunayan, ito yung testimonya ng buhay ko. Ang pinakadakilang panalangin na sinabi ko sa Panginoon na sinagot niya ay nung nanalangin ako, patawarin mo ako, Diyos, sa lahat ng aking mga sala. Sa pagninilay ko ba'y napatawad na ng Panginoon? Dumako ka na ba sa punto ng buhay mo? Sinabing patawarin mo ng Panginoon. Sa sandaling ginawa natin yan, 100% tayo pinatawad ng Panginoon. Yung ating mga kasala, mga pagsalangsang, ang pinatawad niya. May kasunod na hamon sa atin na kung tayo man ay tinatawad na ng Panginoon. Ito yung kasunod na practical dapat natin ginagawa naman sa ating buhay. Napaka-importanting paksa sa bawat isa sa atin na kung tutugon tayo sa pangalawang hamon pagkatapos ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, ang susunod na hamon sa atin, alam niyo, sabi ng Panginoon, pagpatawad din tayo sa mga nagkakasala sa atin. Sa Matthew chapter 6, diba, sabi ng Panginoon, pag nagpatawad ka sa may nagkasala sa iyo, papatawarin ka. Pero pag hindi ka nagpatawad sa nagkasala sa iyo, hindi ka papatawarin. Ay maganda sa pagninilay natin, makita din natin yung buhay natin na napalaya na sa lahat ng mga hindi pagpapatawad sa ibang tao. Tandaan natin, sabi natin, ang hirap magpatawad sa iba. Kasi nasaktan tayo. Ang hirap magpatawad sa iba dahil mali yung ginawa sa atin. It was an injustice that was done to us. But pinakita sa atin ng Panginoon yung halimbawa sa ating buhay. Kung gusto natin yung makatotohanan, pagpapatawad ng Lord sa atin, nagkaroon to dapat ng bunga na tayo din marunong magpatawad sa iba. Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, sa ating mga sala, ay nagbibigay ito sa atin ng kakayanan para magpatawad din sa iba. Sabi nga ni Pablo dun sa Ephesians chapter 4 verse 30, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Noong si Kristo ay nasa lupa at nagmiministeryo, minsan tinanong siya ni Pedro, Panginoon, sabi ni Pedro sa kanya, gaano ba kadalas dapat ako magpatawad? 7 beses ba? Sabi ng Lord sa kanya, at ito'y
nalagay doon sa isang talinghaga. Sabi ng Panginoon, makadagdagan mo pa yan ng makapitong ulit pa. Kung multiply mo mga 490. Ibig sabihin ng Panginoon doon, ito dapat yung lifestyle natin, yung sa buhay natin ngayon, yung sa pagninilay natin. Kung gusto din natin maging mas makabuluhan sa atin yung sineselebrate natin o inaalala natin mga pitong huling wika ng Panginoon, dapat ay may reflection tayo sa ating mga sarili. O ba ay kapalaya? Kasi pagkatapos na ito, nagkwento ang Panginoon ng isang talinghaga. Sabi ng Panginoon, may isang tao nagkakautang. Tinawag sila ng boss nila, ng manager nila. At yung taong ito, may utang na, sabi ng magandang balita, kinonvert into peso. 10 milyon, 10 milyon. At nagmakaawa doon sa kanyang Panginoon, sa patawarin mo, wala akong pambayad. Pinatawag na yung pamilya niya, magiging alipin silang lahat. Patawarin mo ako, wala akong pambayad. Inaawa sa kanya yung kanyang manager, pinatawad siya. Pero malupit, nung paglabas niya, hinanap niya yung may utang sa kanya. Alam niyo magkano lang utang sa kanya? 500. Hindi niya pinatawad. Nakita ng maraming mga sa paligid nila. Sinumbong dun sa amo nila, sa boss nila. Yan, pinatawad mo 10 milyon. Yung kapwa-alipin niya may utang na 500, hindi na patawad. Kaya ang sumatotal, binawi yung pagpapatawad sa kanya at siya'y nagdusa sa kanya yung pagpapatawad. Maganda mga kapatid na hindi natin haharapin o titignan yung pagpapatawad na something na nalugi mo ng tayo. Saktan kasi tayo, ganun na lang ba yun? Hindi, ang pagpapatawad ay hamon ng Diyos sa atin at ito ay pagpapala para sa atin. Kasi when you forgive, you set the captives free. Ikaw yun, nabihag ka sa iyong pagpapatawad. Imbis na ang Diyos pagpalain ka sa iyong buhay, panaganahin ka ng kapayapaan, bigyan ka ng kaunawaan sa maraming mga bagay, pero sabit-sabit na tayo dito. Kaya ang nangyari sa dakong huli, ikaw ay nahihirapan pa hanggang alam mong napatawad ka na ng Panginoon, pero you are not enjoying to the fullest extent the joy of forgiveness. Napaka-powerful ng message po ng Panginoon. It's about His love. And His love is a forgiving love. Ito yung nagbigay sa atin ng tsansa para magkaroon ng panunumbalik sa ating pag-ugnayan sa Kanya. And this is the greatest relationship na dapat i-cherish natin sa buhay natin, relationship with God. I-restore ng Panginoong Jesus siya kung pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. At ngayon, tayo ay napatawad na yung may iniwang hamon sa atin ng Lord. Apply this in our lives and may we as believers of Christ, as lovers of the Lord, may we find in our heart the joy, the love. May we be like Christ, forgive others also of their trespasses as God has forgiven us. Sana naunawaan natin, hindi kagaya ng mga tao noon. Sabi ng Panginoon, hindi nila nang inunawaan ang kanilang ginagawa. Sa mga panahon ito, sana we are in full understanding of this amazing love of God and that we are applying this love in our day.